Kayo pa rin po ay nakatutok sa ating pong programa, Debit Hour, at tayo po ay dadako sa ating pong live o sa ating panel discussion segment. Ano po? At makakasama po natin ngayon ang mga miyembro po ng SSG sa Cesar Vergara Memorial High School, kung saan po matatagpuan ano po ang kanilang pinagmamalaking honesty store. Ayan. Ayan, Sir Alan, kasama rin nila ang kanilang SSG advisor. Ayan, bigyan natin sila ngayon ng ilang saglit para sa kanilang mga pagbati sa kanilang mga taga-subaybay. Ayan, taga-subaybay na yan, no? Tama. Kaya na natin si Janice o si Roma muna, no? Ang SG President. Hello po. Hello po. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga nanonood at nakikinig po sa atin. Ayun. Wala pong babating boyfriend si Roma, ano? Yung family mo pati, ayaw mo batiin? Hello po sa kay mama, kay papa, and sa mga pinsan ko po nakikinig at nanonood po dyan. Hello po. At kasama rin po natin ngayon sa ating studio si Noel Marcelo, ang Vice President. Magandang gabi po sa inyong lahat. Binabati ko nga pala po yung principal po ng Cesar E. Vergara Memorial High School at lahat po na nag-aaral dyan. At yung mga friends ko po, hello! Ayun. Kasunod na po natin ang isa pa pong miyembro ng SSG, si Kathleen Casa, siya po ang treasurer. Kathleen? Hello! Kamusta kayo dyan? Binabati ko yung mga nanonood dyan, tapos yung mga kaklase namin. Stay put lang kayo. Napakasisigla ng ating guest. Siguradong na kaya masigla yan ay dahil sa kanilang advisor. At ito nga po ay si Ma'am Janice Manansala. Isang magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig dito po sa ating DepEdR. Binabati ko po yung aming napakasipag at napakahusay na head teacher, si Ma'am Nora, yun po aking mga kasamang mga guro, lahat po ng mga mag-aaral at yung aking po mga kapuso at mga kapamilya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, nakalimutan ni Ma'am yung kanyang mga kapatid. Ano? Mga kapatid ka rin pala. Alam niyo po kayo mga giliw naming tagapanood, ano po mga nakakaraang mga linggo ay feature po ay tinampok natin sa ating programa ang Honesty Store po sa Cesar E. Vergara Memorial High School. At para nga po bigyan pa tayo ng ibang background tungkol sa Honesty Store na ito, ay inibita po natin ang ating po mga bisita ngayon. At para po pasimulan, Ma'am Jane, ang ating usapan, tanong natin sa ating SSG President kung ano ba itong Honesty Store. At malamang Sir Alan, no, kaya sila yung nandito ngayon nga, ay dahil sila ang proponent nitong project na to. So ayun, alamin na natin kung ano ba ang detalye nitong Honesty Store. Ang Honesty Store po ay isang tindahan na kung saan yung mga estudyante po, doon po sila bibili ng mga kailangan nilang school supplies. Pero po yung tindahan po na yun walang tindera. Sila po yung bibili at magsusukli sa sarili po nila. Imagine, Ma'am Jane, walang tindera, tipid sa paupa yata yun, Honesty Store na yun. So, ganun. Ito bang Honesty Store ay nakahiwalay sa inyong kantin? Kung saan meron dun yung mga sari-saring mga bilihin? May sarili po siyang lalagyanan. May sarili po. Opo, may sarili pong pwesto. So basically, ang mga produkto dito, ay mga school supplies na- po, Tsaka po mga personal hygiene po, tulad ng tissue, napkins, yung mga polvo pa, powder, yan. So hindi nila kompetensya yung Ma'am Jane, yung kantin nila. Pagtitinda ng mga pagkain, At syempre, Ma'am Jane, bago nun na-put up ito for implementation, kinonceptualize muna ito, Tanong natin yung kanilang advisor kung paano po ninyo naisip o naisakatuparan itong Honesty Store, Ma'am. Actually po, kasi po kakaupo ko lang ngayong June bilang SG advisor. So, nung bakasyon ay nag-isip kami, nagkaroon kami ng planning together with the other officers na magkaroon kami ng mga activities and projects na pwede maging IGP at the same time ay may mabebenepisyohan yung ibang bata na makakahubog doon sa personality nila. At ito nga yung isa, since kailangan nga syempre ng mga clubs ng mga IGP o yung mga income generating project, ito yung isa sa mga naisip namin dahil nung one time kasi nanonood ako ng TV doon ko siya nakita sa Batanes, meron dong isang souvenir shop na Honesty Store siya.
na walang kitinda, tapos actually ang nandun lang yung picture lang ni Jesus Christ eh. So ayun, so ang school natin, di naman, di ba, non-sectarian tayo. So, wala naman kaming ganon. So, ayun ang isip ko, kasi ito parang hitting two birds in one stone. Kumikita ka na, pero nade-develop mo pa yung values ng mga bata. Kasi alam naman natin ngayon na ang values formation talaga ay napakahalaga, lalong-lalo na sa mga nangyayari sa kapaligiran natin, na kapag nagbasa tayo ng radyo, nanood tayo ng TV, makikita natin na napakadami ng nangyayaring hindi magaganda sa ating kapaligiran. So, naisip namin na dapat ang isang bata, habang maaga pa, mabuo na yung value sa kanya, yung pagpapahalaga at yung pagiging honest. Kasi sa palagay namin, kung honest ang isang tao, kung matapat ang isang tao, ay kasunod na nito yung iba pang mga values na po pwede niyang makuha. Nabanggit ni Ma'am Jha yung IGP, ano? Pwede bang malaman, Ma'am Jha, saan nanggaling ang funding nito? Actually po, yung sa funding niyan, nung una medyo nag-iisip kami kung saan kami kukuha ng pondo kasi hindi naman biro magpasimula ng isang tindahan. Pero since nitong June ay nagkaroon na nga po ng yung sa kantin, di ba, naging school-based na siya. So, ang ginawa nung dati naming nagkakantin, nagmagandang loob siya, na meron siyang mga natirang school supplies noong last school year, na ipinahiram muna niya yun sa amin. Na ang naging setup na lang ay babayaran namin siya, weekly, huhulugan namin siya, hanggang sa makabayad kami noong exact na amount na ng mga items na nakuha namin sa kanya. And ngayon, mula nung June hanggang ngayong week na to, nakakatuwang isipin na ang utang na lang namin sa kanya from 5,500 ay 1,000 pesos na lang. So nakakabayad na kami sa kanya unti-unti. Ayun, maganda yung ginawa nila Mama Janice, at mas maganda yung balik sa kanila, lalo na kay Ma'am Janice. Kasi alam mo, Ma'am Jane, ikaw, bagong master teacher ka, na ito ay isang IGP, pwede itong dokumentuhan, Ma'am Janice, para magamit sa promotion for master teacher. So, pwede rin siyang ma-under, Ma'am Jane, sa isang innovation, nasa pagdodokumento nga ito ni Ma'am Janice para mapakinabangan niya. Although nakikinabang naman, dahil sabi nga natin, secondary, purpose nung ating proyekto na yun. Bakit hindi pa natin i-grab yung secondary purpose na yun? Ayan. Ayan. Maganda rin yung project na to. Ibig sabihin, Ma'am Jha, yung canteen nyo ngayon ay hindi na sila nagtitinda ng school supply. Kasi inapunta na dito nga sa Honesty Store. Paano ginawa ninyong paano ninyo na motivate yung mga bata na maging honest talaga pagka sila ay bumibili dito sa Honesty Store? Okay, so yun nga, nung pinasimulan namin to, napaka-thankful namin sa aming principal na si Ma'am Nora, kasi imagine natin yung mawawalang kita sana kung yung kita sana ng kantin na napupunta sa SG, di ba? Kung sila pa rin yung nagtitinda. Pero nung nakita ni Ma'am Nora yung magiging magandang benepisyo nito, kasi kumbaga isinantabi na niya yung kita. Ang tinignan niya dito is yung magandang makukuha ng mga bata. So, sa planning namin, kasama dito yung ginawa ng mga estudyante na to, yung mga SG officers na to, actually 11 sila, ayan, nag-room-to-room campaign sila, at sinabi nila sa mga estudyante kung ano ba yung magandang mabubungan nito sa kanila. Aside doon sa ginawa nilang room-to-room campaign, sa flag raising, in-announce din namin kung saan mapupunta, para saan, at ano yung mga pwedeng ma-develop sa kanila through this Honesty Store nga. Yun nga is yung values formation na gusto naming ma-achieve. Yan. So, primarily, Ma'am Jane, this is for the enhancement ng honesty ng mga bata. Values. Oo, yun, tama. Meron bang mga cases sa inyo, Roma, ay kay Kathleen, na hindi nagpapakita ng pagiging matapat ng mga estudyante? Meron naman po. Sa una po, syempre po, hindi naman po natin yung magiging masasabi na honest po talaga yung isang bata. Pero yung pagka po may nakikita po kami mga ganon, para pong kinakausap po namin siya ng yung secret po siyang kinakausap namin. Tapos ayun po, yung didisiplinahin po namin siya, tapos bibigyan po ng payo na ganon.
So sa implementation nyo ay Kathleen, meron na nag-violate dun ba sa inyong honesty store? Meron na. Meron po. Nung una-una po. Nung una-una. po talaga. Kasi mga bata sila. Kumbaga, matetempt ka dahil nandun na. Di ba? Lalo na hindi natin masasabi na lahat ng bata ay meron talagang pambili. Lalo na yung mga biglang pangangailangan. Kunyari, yung nawala ng ballpen. Tapos wala naman sa budget niya yung pambili ng ballpen ng araw na yon. So, nung nagkaroon kami ng ganong klase ng problema, ang ginawa namin dyan is nag-usap-usap ulit kami. Hindi po pwede na maging tayo pa yung dahilan para ang isang bata ay sa halip na hindi siya nangunguha ng gamit. Dahil nandyan yung tinda, nandyan na, kinuha niya. Instead na nakatulong kami, parang nakakasama pa yata. So ang ginawa namin is nag-isip kami ng way kung paano natin maiiwasan yung ganitong pangyayari. So ang ginawa namin, ulit, in-announce sa mga teacher, sa mga, nakiusap kami sa mga advisors, nag-announce ulit kami sa mga classrooms na kapag may mga times na talagang kailangan ng bata ng kahit anong school supply, lumapit lang sa kahit sinong SG officer at magpapalista sila. Kumbaga, uutangin muna nila yung item. Okay? So, maganda naman kasi nakita naman namin yung positibong naging epekto. Kasi tumaas yung kita nila, 'di ba? From medyo nababawasan talaga. Tapos tumaas yung kita. At the same time, talagang makikita mo dahil meron silang mga listahan ng mga bata na umuutang ng mga items na tinitinda nila. Di ba, Sir Alan, at mga ang honesty store ay walang tao, walang nakatao. Paano nyo nalaman na may nag-violate? At ilang beses na ba meron Baka may nag-violate? CCTV yung honesty store. honesty store. Sige, Rama. Ano po, pag po kasi recess and lunch po, doon po kami pumupunta at check po namin kung may mga kulang po bang powder, ballpen, bond paper, long pad, ganun po. Minsan po may nakasabay po kaming isang estudyante. Siguro po di niya po alam na nagche-check din po kami kung may mga kulang, ganun. Nakita po namin na kinuha niya po yung isang item po, tas hindi po siya nagbayad. Tapos nilapitan ko siya, kinausap ko po siyang gano'n. Tapos, syempre po bata, hindi po agad aamin. First year po baga. Opo. Hindi, ayun, kinausap po namin, tapos tinawag po namin si Ma'am Ja. Kinausap po namin yung bata ng lihim lang po, na para po hindi naman po mapahiya yung bata. Di ayun po, nung napaamin din po namin, na itong hindi niya po binayaran. Okay. Yun lang ang naka-record na ninyo. So, for case. ilang beses na Mm. merong gumawa ng mga ganun? Sa balso, ano Violation. naman nila, dun sa mga observation nila, once lang naman yon. Pero kasi yung ang ginagawa kasi nila, meron silang daily inventory, so may mga pagkakataon na talaga na magkukulang ng 20, 30, o yun. So, kumbaga, hindi most of the time, talagang makikita mo kung sino yung kumukuha. Pero nga, katulad nga ng sabi namin, mula sa dating, ang laki ng difference ng nawawala, unti-unti lumiliit siya. Kasi napag-usapan nga namin, hindi naman po pwedeng sa isang pitik, honest lahat ng mga bata. Kumbaga, step by step yan hindi namin po pwedeng ipilit agad, oy, maging honest kayo, di ba? So, kumbaga, hinihintay namin yung time na masanay sila na nandyan na yung tinda na yan, at yan ay tatagal habang kayo ay honest. Kasi yung sinasabi ko sa kanila, once na nagsara ang honesty store, isa lang naman ang ibig sabihin nun, di ba? Nag-fail kami doon sa gusto namin mangyari na ang honesty ay matutunan ng mga bata. So, sa ngayon, 3 months naman na kami ng operation. So, kumbaga, kahit pa paano, at kumikita naman kami, yun na nakaka-proud sabihin na, katulad nga ng nasabi namin, na mababayaran na namin yung utang namin dun sa, yung hiniram naming mga items dun sa dati nagtitinda. At the same time, na-sustain pa noong honesty store na to, yung iba pa naming projects, at saka, meron pang naiipon yung mga bata. So, Noela, basically kapag mayroon tayong nag-violate ng mga estudyante, counseling ang ginagawa. Opo. Sino ang anak ng namumuno? Kayo na, kasama si Ma'am Ja? Siyempre po, una po, kasama po dapat namin si Ma'am Ja. Dapat po kasi malaman din niya po kung sino po yung bata na yun para po makausap niya rin po. Siyempre po, kasama rin po kami doon lahat pong SG. Yun po. Ayun. Okay. Tanong din natin si Ma'am Janice. Paano natin nasusukat, Ma'am Janice, kung talaga bang
naging mas honest na yung mga estudyante natin. Hindi lang dun sa pagbili na gano'n. Meron pa ba tayong mga indicator? Okay, siguro yung pinakamadaling ano niyan para masukat natin talaga is yung sa pagtaas o pagbaba ng sales, 'di ba? Kasi nga tulad nga nung bago kasi sila maglabas ng tinda tuwing umaga, bibilangin nila yon, ilan yung ballpen na inilabas. Tapos sa hapon, bibilangin nila ilan yung ballpen na nabili. So lahat ng items nila ay nakalista. So from doon, makikita namin kung magkano yung dapat na sales at saka yung laman nung pinaglalagyan ng pera. So kumbaga kung lumalapit, kumbaga ganyan, makikita namin na madami talaga yung mga bata na nagbabayad ng sakto. Or kung medyo lumaki yung diferensya, may mga batang kumukuha. So, yun lang yung ibig sabihin. So definitely Ma'am Janice, hindi muna natin to titingnan kung may kaugnayan ba sa ibang paraan, ano, kung honesty, halimbawa sa pagsagot sa items, sa paggawa ng ito. So basically, doon lang muna sa ano. Ayun. Alamin natin yung pwede bang malaman yung figure na umpisa kayo sa 5,000. Si Treasurer, si Ayan, Treasurer si kasama natin. Treasurer, parang titingnan. Nagsimula kayo sa 5,000. Ngayon, pwede ba natin malaman kung bukod sa nakabayad na kayo ng 4,000, magkano na yung value ngayon ng inyong nagiging sales, store? Baka naman pang grocery store. Ikaw ang nag-inventory. Ano po, nung start po namin, yung una po namin kinikita is 500 mahigit po. Pero po ngayon po, kumikita na po kami ng 1,000 plus. Minsan po, Everyday. pagka Everyday po yun. Everyday po yun. 1,000. So ngayon nabayaran nyo na yung 4,000. Parang gusto, lang din to, isang paraan para ma-motivate natin yung mga, nagayahin itong practice ninyo sa, sa school. From 5,000 ay nakabayad kayo ng 4,000, di ba, ma'am? Ngayon, nasa magkano na yung laman ng store nyo? Nakabayad na kayo. Actually, may savings sila May nakatabi silang savings. Plus, yung mayroon pa kasi kaming isang activity. Yung outstanding students of the month. So, yung mga ginagamit na tarpaulin, yung mga certificates, yung mga button pins na ina-award sa mga bata, doon siya kinukuha. Tapos, siguro yung laman ng store, kung kukwentahin natin, pwede siguro mga worth mga 8,000, parang ganon. So, mas marami kasing nakatabi ngayong mga supplies pa. Saka kumikita daw Ma'am Jane ng 1,000 Yes. a day, ano? So, nakatatlong buwan na sila, 20, baka may 60,000 na kayo. Tama ba? Wala pa naman. Siguro, yun ang nagiging benta nyo sa isang araw. Pero, andun pa yung principal, yung puhunan. Wala pa rin tubo. Doon po Wala pa yun. kukuha ng pambili po ng mga kulang supplies po. Yun. Pinapaikot lang din bali nila. Yung bawa, so ngayon, kikita ka ng 1,000 ngayon, kukuhanin mo yung halimbawa 700 para ipambili mo uli ng Mga supplies para sa kinabukasan. Papagulo. Sino ang gumagawa ng inventory sa iyo? Kami pong mga SG officer din po. Meron po kasi sa amin kasing mga nakatokang mga school supply. Tapos po yun, umaga, inihatid nga po namin dun sa may lagayan po nga ng honesty store. Tapos po, pag hapon na po, ilalagay na po namin dun sa library. Tapos po, i-inventory na po namin yun. Kung ano po yung nabili. Tapos po, kung magdadagdag po kami, yun po. So, maganda, ano? Kumikitang kabuhayan talaga. Although, kahit na nakapag-build na tayo ng magandang values, kumikitang kabuhayan na. So, sa 3 months sa inyong implementation, Ma'am Jano, ano pa yung mga nakikita ninyong dapat na solusyon ng problema para mas talagang maging established yung ating honesty store? Okay, so, nung pong pinlan namin yan, what if nga, yun po talaga yung question dyan what if malugi? Yun po talaga yung question. So, ang nakaplan po kasi sa amin dyan, halimbawa man na mas madami pa yung nawawala kaysa sa nabibenta, is magkakaroon through the help of values teachers, ang guidance coordinator namin, si Ma'am Lulu, ay magkakonduct kami ng isang values enhancement seminar. Kung talagang kinakailangan na kumbaga ganun nakalaki yung diferensya. Kasi nga, ang pinagbabasihan namin sa ngayon, kung talagang na ipapakita ng mga mag-aaral yung kanilang pagiging matapat, ay doon sa sales pa lang. So, sa ngayon namin, hindi pa naman namin nakikita, awa ng Diyos, yung talagang pangangailangan talaga na magkaroon ng values enhancement ng mga bata. So,
So, wala nang problema talaga with it. So, ano naman yung bukas ba yung isipan naman ni Noela na ito ay gayahin ng ibang mga eskwelahan? Ano sa tingin mo, Manuel? Sa tingin ko po, parang kung mapapanood po talaga nila, meron po talagang meron po talagang na talaga gayahin po talaga nila. Isa po, una-una po kasi talaga madedevelop po talaga yung values po ng bawat estudyante po. Tapos yun nga po, may kikita pa po. Kaya po yun. Kanina tinanong ko sila ng pag-inventory. Inuwi niyo yung mga school supplies? Hindi po. Sa library, ibig sabihin, kinukuha niyo muna siya sa pwesto, then dinadala sa Opo. library para bilangin kung yun. Ang tsatsaga nila. Umaga at hapon po yun. Umaga, pagpasok po, tas pag-uwi po nila. Yan, ini-inventory po nila. Ayun. Marami po tayong pag-uusapan na po tungkol pa rin po dito sa Honesty Store. Baka rin po gusto ninyo magtayo ng Honesty Store. Malalaman po natin kung anong dapat nilang ibigay na payo para po sa tatayo nating Honesty Store. Kung po kayo alis, huwag ka malimpang na.